Mga mahal na kapatid, basahin natin ang paksa ng ating leksyon. Tumiwala sa Panginoon ng buong puso at huwag manangan sa sariling kaunawaan. Likas sa tao na may limitasyon o hangganan ang pagkaunawa at kakayahan. Kahit pa mataas ang inabot sa pag-aaral, nagdamo ng karangalan, kayamanan at kapangyarihan. Kaya kailangan ng lahat ng tao na matutong tumiwala sa karunungan at kapangyarihan ng Diyos at huwag manangan sa sariling kaunawaan at kakayahan. Ang pagtitiwala sa Panginoon Diyos ay hindi nangangahulugang nais niyang maging irrasyonal tayo o wag na nating gamitin ang ating isip at kakayahang kaloob niya sa atin sa pagharap sa iba't ibang larangan o aspeto ng buhay, lalo na sa paglutas ng mga suliraning kinakaharap natin sa buhay dito sa daigdig. Kundi, isinasalig natin ang ating unawa at kakayahan sa katalinuhan at kapangyarihan ng Diyos na marunong at makapangyarihan sa lahat. Wala nang mas hihigit pa rito sapagkat walang hanggan ang karunungan at kapangyarihan ng Diyos. Yan tayo sa unang bilang. Gaano kahalaga na matuto tayong tumiwala sa Panginoon at huwag manangan sa sarili nating kaunawaan at kakayahan. Basahin natin ang sagot. Tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo at huwag kang mananangan sa iyong sariling kaunawaan. Kilalanin mo siya sa lahat ng iyong lakad at kanyang ituturo ang iyong mga landas. Pagka tumiwala tayo sa Panginoon ng buong puso, hindi tayo nananangan sa sarili nating kaunawaan, kinilala natin siya sa lahat ng ating mga paglakad o paggawa, tiniyak ng Biblia, kanyang ituturo ang iyong mga landas. Diyan tayo sa pangalawang bilang. Anong katumbas ng ituturo ng Diyos? Ang ating mga landas kung buong puso tayong magtitiwala sa Kanya at hindi tayo mananangan sa sarili nating kaunawaan at kakayahan. Ito sagot. Tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo at huwag kang manangan sa iyong sariling karunungan. Sa lahat ng iyong gawain, siya ngay alalahanin at kanyang bibigyan ka ng pagtatagumpay. Sa ibang salin lang ng Biblia natin kinuha ang sagot na ito. Yung ituturo ng Diyos ang ating mga landas, ang ibig sabihin nun, ang katumbas nun, bibigyan niya tayo ng pagtatagumpay. Sa makatwid, pagka inalala natin ang Panginoon Diyos sa lahat ng ating mga lakad o gawain, itiniwala natin sa Kanya ang ating buhay, ang ating kapalaran, ituturo niya sa atin ang daan tungo sa ikapagtatagumpay, tungo sa pagtatamo ng magandang kapalaran. Ang totoo ay ayaw ng Diyos na maging miserable o kawawa ang buhay natin. Kaya dapat nating matutunan na sa Kanya ilagak ang buo nating pag-asa o pagtitiwala at huwag tayong manangan sa sarili nating kaunawaan at kakayahan. Huwag nating sabihin, magaling ako. Pinakamahusay ako. Pinakamatalino ako. Sabihin pang mayaman, sabihin pang makapangyarihan. Hindi natin dapat panghawakan yun. Bakit? May limitasyon nga ang ating kakayahan. Hindi lahat ng bagay alam natin. Pero ang Diyos, marunong sa lahat, makapangyarihan sa lahat. Ang dapat nating gawin, ilagak, itiwala sa Diyos ang lahat-lahat sa buhay natin. Yan tayo sa kasunod na bilang. Anong tawag ng Biblia sa taong nananangan o umaasa sa sariling kaalaman o kakayahan? Ito sagot, ang nagtitiwala sa sariling kakayahan ay mangmang. Sa ibang salin ng Biblia, hangal
walang alam. Ngunit ang lumalakad na may kapantasan o katalinuhan ay maliligtas. Mangmang, hangal, o walang alam ang turing ng Diyos sa mga taong hindi natutong tumiwala sa Kanya, kundi nang hahawak sa sariling kaunawaan at kakayahan. Kahit pa ang isang tao ay may mataas na pinag-aralan, subalit sa paningin ng Diyos, mangmang siya kung hindi siya natutong tumiwala sa Diyos. Diyan tayo sa kasunod na bilang. Ano ang kamangmangan ng mga taong hindi nagtitiwala sa Diyos kundi sa sariling kaunawaan? Ito sagot. Ang paggalang at pagsunod sa Panginoon ay pasimula ng karunungan. Ngunit walang halaga sa mga mangmang ang aral at mga saway ng Panginoon. Mga kapatid, sa harap ng Diyos, mangmang, hindi nagtitiwala sa Kanya, kundi nang hahawak sa sariling kaunawaan at kakayahan pagka winawalang halaga ang aral at mga saway ng Panginoon. Tinanggap pa natin ang mga aral, ang mga saway ng ating Panginoon Diyos, tinanggap natin. Sugo ang nangaral sa Iglesia ni Cristo. Kaya alam natin, nauunawaan natin ang mga aral, ang mga doktrina, ang mga kautusan ng ating Panginoon Diyos. Pagka iginagalang natin at sinusunod ang mga aral ng Diyos na tinanggap natin, ang sabi nga sa binasa natin, ang paggalang at pagsunod sa Panginoon ay pasimula ng karunungan. Ang tunay na marunong sa paningin ng Diyos, yung gumagalang at sumusunod sa Kanya. Sa kabilang dako, ang mangmang, yung hinahamak ang mga aral at mga saway ng Panginoon. Yan tayo sa kasunod na bilang. Anong mahigpit na tagubilin ng Diyos sa mga lingkod niya tungkol sa mga taong itinuturing niyang mangmang? Ito sagot. Iwasan mong makisama sa mga taong mangmang sapagkat sa kanila ay wala kang mapupulot na kaalaman. Ang Panginoon Diyos mismo ang nagsasabi, iwasan nating makisama sa mga mangmang sapagkat sa kanila wala tayong mapupulot na kaalaman. Bakit nga? Sapagkat hinahamak nila o hindi nila pinahahalagaan ang mga aral at ang mga saway ng Panginoon. Kaya matuto tayong mamili ng kaibigan na ating pakikisamahan. Huwag tayong pumayag na ang pakikisamahan natin yung mga taong hindi pinahahalagahan ang mga aral o mga kautusan ng Diyos. Sa halip ay hinahamak, sinusuway, matigas ang ulo. Napakasama sa paningin ng Panginoon Diyos na makikisama tayo sa mangmang. Kaya, ang sabi, iwasan na makisama sa mangmang, wala tayong mapupulot na kaalaman o kabutihan sa kanila. Yan tayo sa kasunod na bilang. Anong tiyak na sasapit sa itinuturing ng Diyos na mga mangmang? Kahit kabilang pa sila sa kanyang bayan. Ito sagot, inyong dinggin ngayon ito, o hangal na bayan, at walang unawa, na may mga mata at hindi nakakakita, na may mga pakinig at hindi nakakadinig. Dahil dito'y parurusahan ko sila, maghihiganti ako sa kanilang bansa. Akong Panginoon ang nagsasabi nito. Wawakasan ng Diyos ang kahangalan ng mga taong mangmang. Maghihiganti ang Diyos sa kanila. Tiyak na parurusahan sila ng Panginoon. Kaya lumayo tayo sa kanila. Huwag tayong makisama sa kanila. Huwag nating tutularan ang masasamang ginagawa nila. Kaya nga tayo nanindigan nang makakita tayo ng katiwalian sa iglesia. Bakit? Ayaw nating makisama sa kanila. At ayaw natin na nasa loob sila ng iglesia, gumagawa sila ng masama. Sinisira nila ang kalinisan, ang dangal ng iglesia. Ang dapat nating pakisamahan at tularan ay ang mga itinuturing ng Diyos na matalino.
Diyan tayo sa kasunod na bilang. Sang-ayon sa pagpapakilala ng ating Panginoong Kristo, sino ang mga taong matalino na dapat nating tularan at piliing maging kasama o kaibigan? Ito sagot. Kaya't ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kong ito ay matutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay na ang pundasyon ay bato. Mula ng malakas, bumaha, at binayo ng malakas na hangin ng bahay na iyon, ngunit hindi nagiba sapagkat nakatayo ito sa bato. Ang Panginoong Hesukristo ang naglalarawan sa isang taong matalino. Una, sabi niya, ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kong ito matutulad sa isang taong matalino. Kaya hindi sapat yung nakinig lang tayo sa mga aral ng Panginoong Kristo, kundi sinasagawa o ibinubuhay natin. Ano ang makakatulad natin? Yung nagtayo ng bahay na ang pundasyon ay bato, matatag, matibay ang pagkakatayo sapagkat ang pundasyon ay bato. Kaya kahit umulan ng malakas, bumaha, binayo ng malakas na hangin ng bahay, hindi nagiba, hindi nabagsak sapagkat natatayo sa ibabaw ng bato. Mga kapatid, ang Iglesia ni Cristo itinayo ng Panginoong Kristo sa ibabaw ng bato na ang tinutukoy na bato ay siya, yung panulukang bato, cornerstone. Matatag ang nakatayo sa ibabaw ng bato. Pero sino nga yung matatag? Yung nakikinig at isinasagawa o tinutupad ang mga aral na itinuro ng Panginoong Kristo. Kaya, yung Iglesia ni Cristo na ibinubuhay ang mga aral, tinutupad ang mga kalooban ng Panginoon Diyos, kahit anong mangyari, kahit anong pagsubok, kahit dumating ang kalamidad, hindi babagsak yun. Katumbas ng sinabi kanina ng Biblia sa bandang unahan, na ang lumalakad na may kapantasan o katalinuhan ay maliligtas. Kabaligtaran ang mangyayari sa mga mangmang, sila'y mapapahamak. Kaya magandang kapalaran ang nakalaan sa mga hindi nananangan sa sariling kaunawaan o kakayahan, kundi lubos na nagtitiwala sa Panginoon Diyos sa pamamagitan ng lubos na pagpapasakop o pagsunod sa kanyang mga kautusan, kalooban o karunungan. Tiniyak din ang pagtatamo ng kanilang kaligtasan. Lagi nating idalangin sa Ama na ipagkaloob niya sa atin ng karunungan at pagkaunawa na galing sa Kanya upang gabayan at patnubayan tayo na magawa ang mga bagay na nakalulugod sa Kanyang paningin sa lahat ng araw ng ating buhay. Pag-aaralan natin sa susunod ang dahilan kung bakit marapat na itiwala nating lubos sa Diyos ang ating buhay at kapalaran. Bago tayo manalangin, basahin natin ang paksa ng ating leksyon. Tumiwala sa Panginoon ng buong puso at huwag manangan sa sariling kaunawaan. Tumayo kayo, tayo'y mananalangin. Maraming salamat po, Ama, sa patuloy mong pagkakaloob sa amin ng kanunungan, ng kaalaman tungkol sa iyong mga salita na siyang gabay namin sa matuwid na pamumuhay at paglilingkod sa iyo. Salamat, kinasangkapan mo ang sugo sa mga huling araw at ang naunang namahala sa iglesia para makarating sa amin ang iyong mga aral. Matuto kami ng lubos na pagsunod para maging karapat-dapat, hindi lang sa mga biyaya na inilalaan mo sa buhay na ito, kundi higit sa lahat ng kaligtasan at ng walang hanggang buhay. Maawa ka po sa mga anak namin, sa mga kabataang Iglesia ni Cristo na kasama namin na naninindigan
Panginoon, palakihin mo silang mananampalataya. Lagi mo po silang babantayan. Sa iyo sila magtiwala, manghawak sa tulong at magagawa mo. Huwag sa sarili nilang kakayahan. Sa halip, Panginoon, maramdaman nilang palagi ang gabay at patnubay mo sa kanila. Panginoong Hesukristo, pagbalik mo, huwag mo kaming kalilimutan. Alalahanin mong lahat ng aming tiniis, alang-alang sa iglesia, alang-alang sa tungkuling kaloob niya ng Ama sa amin. Panginoon, pagparito mo, ipagsama mo kami sa langit. Magtamo kami ng kaligtasan at walang hanggang buhay. Maumaasa kaming dininig mo po kami, pinatawad na lubos ang mga kasalanan at pagkukulang namin. Pinawad mo sa amin ang iyong mahalagang basbas sa ngalan ng Panginoong Hesukristo na aming tagapagligtas. Amen.